Ayan, pwede na siguro, Lay. Tawagan muna natin si Engineer Noel Puentebella, ang District Engineer ng 2nd District Engineering Office. No? Mas mabuti na, no, na sa kanila manggaling. Actually, nire-request nila tayo doon sa kanilang opisina diyan sa bayan ba ng Nara, no? Para daw sama-sama sagutin nila. Wag lang muna dito sa radyo. Okay? Yung pong isyung ito na ipinupukol sa kanila ni Engineer Ryan Narasid ng R. Narasid Trading and Construction. Lumabas lang naman ito kasi yung ating mga kabarangay dyan sa Mainit na i-post yung kalsada na nakatiwangwang 2022 pa ngayon 2025 na mga kapuso, no? Sabi po ng 2nd District, iniwan dahil wala ng pera. Tapos nung matunto natin yung mismong kontraktor, ayun, maraming mga sinasabi at mga allegation laban po sa mga taga DPWH 2nd District. Okay? Bago maging abala, si Engineer Noel Puentebella, District Engineer ng DPWH 2nd DEO. Nasa linya na natin, no? Lay, nandiyan na? Oo, sige, pabatiin muna natin. District Engineer Noel Puentebella, sir, magandang umaga po sa inyo. Si June Fred Calamba ito. Bati muna kayo sa ating mga tagapakinig sa GMA Palawan, sir. Good morning po. Good morning mga June Fred saka sa mga tagapakinig ng inyo pong mga programa. Salamat po, Engineer, ha? Salamat po ulit sa pagtanggap ng aming imbitasyon at tawag po na ito, Engineer Noel. Sir, unang-una, kumusta po ang DPWH 2nd Engineering District ngayong mga panahong ito? Okay naman po. Medyo kukun lang. Talagang nasa hot water kami lahat ngayon. Oh, buong ahensya naman po, engineer, ano? Sa buong Pilipinas. At eto, may development kahapon dahil may bago na tayong kalihim, si Secretary Vince Dizon na nanumpa na rin po kahapon sa harap ni Pangulong BBM. Pinagsasubmit kayo hanggang sa mga district engineers ng courtesy resignation. Ano pong kasunod na hakbang ninyo dito as DE ng 2nd Engineering District, Engineer? Susunod naman po kami sa instruction. In fact, ako nagawa ko na po yung aking letter. Once binaba sa amin officially yung pong instruction, wala po kami, submit na po namin. So nasa kalihim na po yun, ano? Pag ganun, kasi di ba plantilla positions naman po kayo, engineer? Opo. Yung mga district engineer? Opo, civil service protected naman kami, plantilla position kami. So, pag yung pong aming, siguro, yung aming pong sinabit na resignation, pinirmahan, gusto sabihin, out na kami. Kaya floating na kami. Floating na kayo. Oo. Maliban na lang kung i-reassign lang kayo sa ibang mga lugar. Ganun po, sir. Siguro, hindi tinanggap, i-reassign kami sa ibang lugar na. I-retap lahat buong Pilipinas so, na po. Pag tinanggap naman, status floating po kayo, sir. Floating status na po kami. Mag-retire na ako niyan, sir. Ano bang tinanggap na memo ninyo, sir? Hanggang sa inyo lang? Hanggang mga district engineer? Hindi kasama yung mga assistant, mga engineers ninyo sa loob ng ahensya, sir? Well, hanggang lang pong district engineer, yun po ang mula po sa undersecretary, assistant secretary, regional directors, tapos engineers po ang mga saka mga division chiefs po ng mga regional offices. Okay. Sige po. Pero dito sa bawat district engineering office natin, sir, may mga sarili ba kayong kinakandak na investigation doon sa mga nagawa ng mga projects before pa, bago or for example 5 taon bago ngayon yung 2025 na medyo controversial yung mga flood control project, engineer, sir?
Meron naman po kaming ginagawang ganyan. So far naman po sa district office ko, updated naman po lahat ang mga aking pong mga projects na halos completed na. May isa lang ako noong 2023 na medyo almost substantially completed. Baka po ngayong week na to tapos na rin. Inabol para matapos. Okay. Ngayon po, yung sa 2025 ko, ongoing lahat, may isa na akong completed, pero matatapos kagad itong mga project na ito. So, optimistiko kayo na wala pong mga sablay na mga proyekto dyan po sa inyong distrito, Engineer? Dumaan naman po sa quality control lahat yung aming pong mga projects. And hopefully po, hindi ko na masabi kasi minsan yung Mother Nature medyo di mo rin masabi, pero sa tingin ko po maayos naman. Okay. Engineer, kahapon ay nagsimula yata yung provincial board doon sa kanilang naisi na ikutin, inspeksyonin lahat ng mga projects sa 3 distrito dito sa Palawan. O may mga ghost ba, mga substandard at yung sinasabi meron pang magkahawig na plano pero iba yung program of works, yung mga ganon sa kalsada naman. Kumusta po yung paghaharap ninyo kahapon doon sa mga board members natin, sir? Maganda naman po at detalyado po yung investigasyon sa amin. Nag-present po bawat isang district ng kanila pong mga kanya-kanya mga flood control projects kasi po yun ang naging tulad. Natapos po kami ng mga past 12:30 na may schedule inspection po sila sa mga projects namin. Sama-sama sila pong committee. So, susunod daw sila sa amin anong schedules para po maayos din namin yung itinerary ng mga pupuntahan nila. So sila po mismo ang iikot, hindi nyo na po ba sasamahan ng mga engineers natin from DPWH? Sir, anong napagkasunduan? Kailangan po samahan namin kasi may mga projects po ng mga mahaba sa mga looban. Ang nakakailan po ng mga project na yan, yung pong mga nagpa-implement siyempre. Opo, kaya dapat talaga kasama po yung amin para ma-assist po. Kasama rin po ako hanggang kaya po ng tuhod ko. So, i-schedule pa yun, wala pang fix date kung kailan? Parang next week daw po. September. Basta ngayon September po ng mga second week siguro. Kasi very busy yung Kapitolyo pero pupuntahan yung mga projects. Okay. So, abangan po natin yan, At kung ano magiging, kung may findings at magiging, kung may recommendation man, yung komite na nagsasagawa nito dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Engineer, hindi ko lang talaga, matiis kasi kahapon nga. Ito maikli lang talaga. Kayo na po magbanggit, kung bakit ayaw ninyong patulan, ayaw nyo nang sagutin, pahabain. Kasi ayaw ko naman na ako ang maging spokesperson po ninyo sa DPWH Second Dayo. Bakit, sir? Maikli lang, ayaw nyo na pong sagutin dahil yun sana yung pakay ko sa inyo ngayon, pero nag-change tayo dahil sa pakiusap po ninyo. Nasagutin yung mga allegations, mga binabato sa inyo ni Engineer Ryan Narasid ng Narasid Trading and Construction. Engineer Puentabella, sir. Ang request ko lang po, bigyan muna kami ng time kasi mahirap naman pong sasagot kagad ako ngayon na hindi ko po yung mga accusations. Mag-iimbestiga muna po ako sa level ko. Papatawag kung totoo yung mga allegation na yun. Bago po ako sagot kasi mahirap din. And also, i-request ko rin po siguro na yung ating pong yung chief ng construction sa iba mga tao doon, makapag-alita rin sila para may due process din. Yung po ang amin. Sige po, maghahanap lang din kami ng ample time, sir, doon sa invitation ninyo na para isahan na lang. Kasi ang binabanggit, yung mga engineers daw ninyo ay mga kontraktor na sariling mga project ng ahensya. Mismong yung ating ADI daw, yung Assistant District Engineer, ganon din. Tapos magmula sa supply, magmula pa lang sa listing ng mga project, hati-hati na raw yan sa mga engineers at mga big-time contractor na kinu-consider
dyan po sa secondary. Yung mga ganon at saka yung pang-iipit daw na ginawa sa kanya, kaya nagkanda leche-leche yung mga project hanggang sa nagkandalugi, Engineer Puentebella. Sana masama po yun sa investigation at aaralin po ninyong mga allegation ni Mr. Narasid, Engineer, pag nagharap tayo ulit, sir. Gagawin po namin yan para naman maging malinaw din sa mga taong bayan, sa mga nakikinig. Kasi hindi naman ganun yung opisina namin yung sinasabi. Pero pag-aralan ko po kung ano po ang maayos doon na para sa mga taon namin, kakausapin ko rin sila para naman palinawan. Sige po, inirerespeto namin yung inyong kahilingan at yung punto ninyo sa bagay na ito sa ngayon at muli tayo magkatawagan siguro, Engineer, or personal na magkita, makausap yung inyong mga tao na mga binabanggit doon po sa mga allegations nitong si Engineer Narasid, Engineer Puentebella, sir. Opo. Maasahan niyo po, sir. Maasahan niyo po. Gagawin po namin yan. Oo. Talagang bugbog na bugbog ang DPWH ngayon. May meaning na nga. Iba't ibang meaning na yung DPWH. Engineer, baka may mensahe kayo sa ating mga kababayan, sir? Yun na nga po. Hindi naman po lahat ng mga tao sa DPWH ay kung ano ang impression nila ngayon. Hindi naman po lahat. Huwag sana lahatin kasi nag-perform naman po ng maayos ang mga tao namin, mga opisyalis, at nadamay lang yung iba doon sa mga ginawa ng mga kalokohan doon sa Bulacan saka sa Batangas, na po lahat yung mga tauhan ng Public Works. In fact po, kung makikita niyo naman mga tao namin, halos sakripisyado rin pag may mga bagyo, may mga ulan, nasa labas nagtatrabaho, nagagawa ng mga operation sa mga baha, saka sa iba pong mga ginagawa. So sana man lang makakuan din nila, ma-reconsider din nila po yung kanilang mga desisyon. Engineer Noel, sir, maraming salamat po at magtawagan po tayong ulit sakaling tapos na yung inyong inihandang mga sagot sa ngalan po ng 2nd District Engineering Office. Thank you very much, sir. Thank you very much po. Maraming salamat po. Okay.